Ang mga anak ko talaga ang fan ng channel nyo. Naririnig ko lang kayo kapag nasa sala sila. Tapos ang laman ng TV namin yung mga videos nyo. Sabi nila, gusto raw sana nilang makapagpasa ng kwento. Pero wala raw silang experience sa mga paranormal. Kaya sabi ko, pwede nilang ipasa yung kwento ng isa kong kaibigan. Vincent po yung pangalan niya. Kaklase ko siya nung high school. Kasama ko siya lagi noon kapag nagkakating class kami para magbilyar. Hindi pa uso noon yung mga computer games. Magaling kami sa bilyar. Sa totoo nga niyan ay naging pandayo pa ako sa lugar namin. Pumupusta kami ng medyo malaki bawat laro. Tahimik na kaibigan si Vincent. Hindi nga namin inakala na magiging successful na businessman yun. Ilang dekada ang lumipas, nalaman namin na marami na pala siyang pag-aari na negosyo dito sa amin at sa ibang lugar. Nilibre niya kami ng inom isang beses. Yun pala ang dahilan ay kakandidato raw siya na kagawad sa bayan namin. Suportado namin siya syempre. Kilala naman namin si Vincent. Kesa naman ibalik uli namin yung dating kagawad na wala namang ibang ginawa kundi uminom ng mineral water sa loob ng office nila. Nung medyo malalim na yung usapan namin at lahat ay lasing na, naging madulas na yung dila ni Vincent. Nagyayabang na siya ng mga negosyo niya sa iba-ibang lugar. Talaga palang sobrang yaman na ni Vincent. Tinanong niya kami kung gusto raw ba naming malaman ang dahilan kung bakit sobrang yaman niya. Tumangulang yung iba sa amin. Kwento niya, nung nagtatrabaho pa raw siya sa isang nyugan, may nangyari sa kanya. Tumatambay daw si Vincent sa ilalim ng malaking puno nang maramdaman niya na merong kumakagat-kagat sa paa niya. Nung unang tinignan niya raw, wala namang nandoon. Naulit pa raw yung kagat. Hindi siya makapaniwala kasi may invisible daw na hayop na kumakagat nga sa paa niya. Kinuha niya yung bag niya. Nilabas niya yung uulamin niya dapat sa pananghalian. Adobong manok. Tapos kumuha siya ng isang piraso at tinapon doon sa lupa. Unti-unti raw na nababawasan yung manok. Tinapon niya lahat sa lupa. Doon na raw lumitaw sa mata niya yung sigbin na kumakagat sa paa niya kanina. Mukha raw yung aso, pero mas nakakatakot ang itsura. Malaking ngipin, mahabang tenga, tapos yung paa daw ay parang paa ng tao. Simula daw nun ay sinusundan na siya nung sigbin. Lagi na raw niyang pinapakain yung sigbin na yon. Nagdadala siya ng extra ulam para lang may makain yun. Siya lang ang nakakakita sa sigbin. Hindi raw yun nagpapakita sa iba niyang katrabaho. Nung mag-resign siya ay sinundan pa siya nung sigbin. Doon na nagsimula yung swerte niya. Maliit lang daw yung dati niyang negosyo. Sobrang bilis daw ng naging pag-asenso nun. 1 taon lang, nakabili na siya agad ng sariling ari-arian. Hindi niya sinabi sa amin kung saan nakatago yung sigbin na yun. Pero sabi niya, ginawan niya raw ng sariling bahay yung sigbin. At araw-araw ay pinapakain niya ito ng mga karning gustong-gusto nun. Hindi naniwala yung iba naming kabatch. Pero ako oo. Yung lolo ko noon, merong alagang sigbin. At pinakita niya sa amin yung itsura nun. Hindi lang nagamit ni lolo yung swerteng dala nun. Kasi namatay siya agad. Nanalo si Vincent sa lugar namin. Swerte sabi ng mga residente sa lugar namin. Pero alam ko kung saan galing yung swerte na yon. Doon yun sa alaga niyang sigbin. Hindi po ako ang bida sa kwentong ito. Tungkol ito sa pinsan kong itago na lang natin sa pangalang Yano. Graduate ng education ang pinsan kong si Yano. Secondary education. Mathematics ang major niya. Hindi ganoon katalino si pinsan. Pero sabi niya, gusto niya raw sundan ng mga yapak ng mga magulang niya. Pareho kasing teacher sa high school sila tito at tita. Yung panganay sa kanila, guro din. After niya gumraduate, nag-take agad siya ng licensure exam. LET ang tawag sa exam na yon. Halos ilang buwan namin siyang hindi nakita. Bahay at school lang ang pinupuntahan niya. Puspusan yung pagre-review niya sa exam.
Nagbayad pa siya sa Decalibreng Review Center kasi yun daw talaga ang pangarap niya ever since, ang magkaroon ng lisensya tulad ng mga magulang niya. Todo suporta naman kami syempre. Kahit ako na bihira lang magsimba ay pinagdarasal ko lagi siya. Well, hindi siya pumasa. Nanlumo siya nung hindi niya nahanap yung pangalan niya sa mga passer. Araw-araw niya akong inalok ng inom nun. Kahit ako ay nalungkot para sa kanya. Alam mo talagang yun lang ang gusto niya. Hindi pa binigay ng Diyos. Sunod na taon, nag-take uli siya. Pero sabi niya sa akin, ramdam niya na raw na hindi siya makakapasa. Nabasag yung confidence niya kasi nga hindi siya nakapasa nung una. Hindi uli siya nakapasa. Natakot ako noon kasi baka kung anong gawin niya sa sarili niya. Buti at nasa maayos naman siyang pag-iisip noon. Susuko na sana si Yano. Kaso may nakapagsabi sa kanya na isang albularyo. Meron daw paraan para swertehin sa exam. Binalaan namin si Yano na huwag maniniwala. Kaso desperado ata siyang pumasa. Tinuro sa kanya nung albularyo ang dapat niyang gawin. Bale, kailangan lang daw ng 13 puting manok na iaalay. Gabi yun, nagpasama sa amin si Yano. Gusto nga sana naming pigilan kaso buo na talaga yung desisyon niya. 3:00 ng umaga nang puntahan namin yung bakanting lote na sinasabi nung albularyo. Doon daw namin iaalay yung 13 manok na kulay puti. Habang ginigilitan niya ng leeg yung mga manok, may dasal siyang inuusal. Sobrang nakakatakot yung pakiramdam nung ginagawa niya yun. Yung anino niya, parang hindi na pang tao. Tapos nag-iiba din yung boses niya. Dahil sa ginawa niya, nakapasa si Yano sa exam. Tuwang-tuwa siya nun. Maging kami ay natuwa rin para sa kanya. Pero may kapalit din pala yung ginawa niya. Sa akin siya unang nagsabi ng mga nagpaparamdam daw sa kanya tuwing gabi. Meron daw lalaking may sungay na sumisilip sa bintana ng kwarto niya. Sa sobrang takot niya raw, may mga pagkakataon na hindi siya nakakatulog ng maayos. Kahit nga daw sa labas ay sinusundan siya nito. Ayaw niyang naglalakad sa madilim na daan kasi laging nagpapakita yung lalaking may sungay. After 3 months, mas lumala pa yung nangyayari kay Yano. Tumatabi na raw ito sa kama niya at binubulungan siya ng masasamang bagay. Hindi na siya maayos na nakakapagtrabaho nun hanggang sa natanggal siya sa trabaho. Lumagi na lang si Yano sa bahay nila. Nakabukas lagi yung ilaw, 24 oras. Kapag may dilim daw kasi, ay nagpapakita yung lalaking may sungay. Lumipas ulit ang ilang buwan. Nalaman na lang namin na nagpakamatay si Yano. Natagpuan na lang siya nila tito at tita na may dugo sa kaliwang pulso ng kamay. Hindi na rin namin nahanap yung albularyo na nagturo kay Yano kung paano gawin yung pag-aalay. Alam namin na siya ang may kasalanan kung bakit nangyari yun. Ginamit niya yung pagiging desperado ng pinsan ko. Siguro ipagpapasa Diyos na lang namin ang lahat. Naniniwala kaming karma na lang ang maghihiganti para kay Yano. Noon daw bata pa si Mama, ay nasangkot sa gulo ang isa niyang tita na nag-ugat sa pagkapanalo noon sa loto. Mukha po itong tales of suspense pero pang horror story talaga dahil may mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Grade 6 daw si Mama nang tumama sa loto ang tita Greta niya o ang Lola Greta namin. Yun ay pagkatapos layasan ni Lola Greta ang ex-husband niya na tawagin na lang nating Lolo Gaspar. Sabi ni Mama, battered wife si Lola Greta. Lahat sa pamilya noon ay sinusulsulan si Lola na hiwalayan na ang mister niya dahil bukod sa sinasaktan siya noon ng pisikal ay nananakit din ng emosyonal at mental. Minamaliit si Lola at nambababae pa. Hindi raw alam ni Mama kung bakit, pero isang araw ay nauntog na lang si Lola Greta at lumayas na nga sa bahay nila ni Lolo Gaspar. Ang sabi pa, kinahapunan daw pagkaalis ni Lola
ay inuwi na ni Lolo yung kabit niya at sinilaba ng mga naiwang gamit ni Lola. Mabuti na lang daw at sa ilang taong pagsasama noong mag-asawa ay hindi sila nagkaroon ng anak, kaya madali ring nakaalis si Lola Greta. Nagsimulang muli si Lola Greta. Nagtrabaho siya sa isang pabrika at sa loob lang ng ilang buwan ay na-promote. Pagkatapos ng promotion na yon ay tumama pa nga ng napakalaking halaga sa loto si Lola. Masayang masaya siya syempre. Sabi ni Mama, para daw bang nagsunod-sunod ang swerte ni Lola Greta nang maghiwalay sila ni Lolo Gaspar. At nang mabalitaan ni Lolo Gaspar ang naging magandang kapalaran ni Lola, naghabol siya ng perang tinamaan sa loto. Ayaw pumayag ni Lola syempre. Ang kaso, kasal sila. Noong panahon na yon ay hindi pa gaanong pabor sa babae ang batas. Kahit na sinasaktan ni Lolo Gaspar si Lola at kahit pa may babae si Lolo at kahit na hiwalay na sila ng tirahan, ay conjugal property pa rin nila yung perang napanalunan ni Lola. Walang nagawa si Lola Greta kundi i-share yung pera kay Lolo. Siya naman kasi ang makakasuhan kung hindi siya papayag. Sobrang saya daw ni Lolo kasi instant milyonaryo sila ng kabit niya nang walang kahirap-hirap. Si Lola naman ay lumong-lumo kaya nalulung siya sa sugal at sa pag-asang mabawi ang perang nakuha sa kanya ni Lolo. At sobrang swerte raw talaga ni Lola Greta dahil nananalo pa rin siya sa kasino. Naghabol na naman daw si Lolo sa panalo ni Lola, pero sa pagkakataong yun ay hindi na siya pinanigan ng batas. Galit na galit si Lolo Gaspar. Gusto niyang makuha lahat ng pera ni Lola, kaya pinlalo niyang patayin si Lola. At ito talaga ang kakaibang nangyari. Magkasama raw sina Lolo Gaspar at yung kabit niya. Inabangan nila sa labas ng kasino si Lola Greta. Siguro ay palalabasin nila na na-hold up si Lola. Binaril daw ni Lolo si Lola at nangyari ang ultimate swerte ni Lola Greta. Yung bala sa halip na tumama sa kanya ay tumalbog sa kung saan at bumalik kay Lolo tapos tumagos sa kabit niya. Nadala pa sa ospital si Lolo pero namatay din makaraan ng ilang araw. Yun namang kabit niya ay nakumang dahil sa siko tinamaan. Ang ending, nabawi ni Lola ang perang kaparte ni Lolo. Wala siyang naging kahati dahil wala namang ibang kaanak si Lolo Gaspar. Naghahabol yung kabit kaso syempre ano namang karapatan niya. Kaya ayun, wala na siyang pera. Wala nang asawa ay nakumang pa. Pagkatapos ng lahat ay naging palasimba si Lola dahil naniniwala siyang Diyos ang may kagagawan ng lahat ng magandang kapalaran niya. Nakawala siya sa malupit na asawa, nagkaroon ng pera at hindi na siya magugulo pa ni Lolo Gaspar. Nakapag-asawa uli si Lola Greta, isang civil engineer, at nagkaroon sila ng 4 na anak. Sa ngayon ay sa Saipan na naninirahan si Lola Greta, pati na rin ang buong pamilya nila. Magpapakilala muna ako. Ang pangalan ko po ay Cedric. Tunog mayaman. Sabi kasi ng mga magulang ko, nararamdaman daw nila na magiging successful ako sa buhay. Kaya yun ang pinangalan sa akin. 35 na ako ngayon at hindi pa rin natutupad yung hula sa akin. Pero masaya naman ako sa buhay ko ngayon. Tungkol ang story ko sa kakaibang pangyayari noong nasa early 20s pa ako. 1.5 dekada na rin pala ang lumilipas. Ang hilig kong magsugal nung panahon na yon. Nagsimula lang naman sa mga simpleng pustahan sa bilyar hanggang sa umabot ako sa punto na dumadayo na ako sa mga pasugalan sa kung saan saang lugar. Ewan ko ba, kapag nasimulan ko na kasing maglabas ng pera, sunod-sunod na yan. Meron naman akong trabaho. Yung mga magulang ko rin ay may malaking negosyo. Kaya tingin ko noon, hindi ako mauubusan ng pera. Kaso malakihan na yung mga taya na ginagawa ko. Naalala ko, merong isang hapon na dumayo kami sa sabungan.
Ang laking halaga ng naipatalo ko doon sa sabungan na yon. Grabe, kapag naaalala ko yun, nagagalit ako sa sarili ko. Kasi feeling ko, kayang-kaya ko magwaldas ng pera. Mga edad 23 ako nang maging kaibigan ko si Chua. Pakilala niya sa akin, marunong daw siya sa mga feng shui. Eksperto kumbaga. Madalas niyang sinasabi sa akin ang mga dapat kong gawin para swertihin. Tapos may alam daw siyang ritual na makakapagpalabas ng swerte ko. Pumasok kami doon sa office niya. Sinarado niya lahat, pati mga bintana. Nagpausok muna siya ng insenso. Nagdasal ng 2 minuto. Tapos sinabi niya sa akin na ipasok ko raw yung kanang kamay ko doon sa loob ng paso na nasa harap niya. Kulay brown yung paso. May mga nakasulat na Chinese characters doon sa may paso. Pagpasok ko ng kanang kamay ko doon sa paso, naramdaman ko na gumapang yung init mula sa ilalim ng paso, paangat sa katawan ko. Hindi ko ma-explain ng maayos, basta nakakakiliti yung init niya. Medyo malaki yung binayad ko kay Chua, pero hindi ko na inisip yon. Kasi kung bibigyan nga naman ako ng swerte nung ritual na yun, sulit naman siguro. Sumunod na araw, na-testing ko agad yung sinasabi niyang swerte. Hindi man lang ako nagkamali ng taya doon sa sabungan na pinuntahan ko. Panalo lahat yung manok na tinayaan ko. Gulat na gulat ako kasi first time na nangyari yun sa akin. Sa sobrang tuwa ko, binalikan ko pa si Chua at binigyan ng bonus. Nagtuloy-tuloy yun. Halos 1 linggo akong naging hari ng sabungan sa amin. Pero may kapalit pala ang swerteng bigay ng ritual. Isang gabi, matutulog na ako nang maramdaman kong may gumagalaw sa ilalim ng kama. Sarado na yung ilaw ko nun. Pagtingin ko sa ilalim, merong nakahiga doon na hindi ko makita ng maayos. Basta pula yung mata niya. Tapos nakatingin siya sa akin. Nung buksan ko yung ilaw, bigla namang nawala. Nakita ko uli yung nilalang na yon. Nasa labas ako, may kausap sa cellphone. Nang makita ko na may nakatayo doon sa gilid ng gate namin. Nakatingin sa akin at kagaya dati, kulay pula ang mata. Dumalas yung pagpapakita ng babaeng yun sa akin. Minsan sa panaginip niya ako pinupuntahan. Hindi na ako nakakatulog ng maayos kasi takot akong isara yung ilaw sa kwarto. Pinuntahan ko si Chua. Alam ko kasi na may kinalaman yung ginawa naming ritual kung bakit ako sinusundan ng babaeng yun. Paliwanag niya, yun daw ang kapalit ng swerte. Kung gusto ko raw na swertehin ng matagal, dapat masanay na ako sa multong babae na yun. Hindi ko kaya. Buti naman at pwede pa rin naman daw bawiin yung ritual. Inulit lang namin yung ginawa namin. Pero imbis na ipasok yung kanang kamay, kaliwa yung pinasok ko. Simula noon, hindi na nagpaparamdam uli yung babae. Siguro nakapag-isip na rin ako ng mga panahon na yon. Kasi yun na rin yung time na unti-unti akong tumigil. Sa ngayon, ako na yung nagtuloy ng mga negosyo ng mga magulang ko. At kahit kailan, hindi na ako ulit nagsugal. Ako po si James ng Santo Domingo. Pinaniniwalaan ng pamilya ko ang lahat ng mga pamahiin. Nung araw ay sobrang strict talaga ng lola ko. Kailangan lahat ng pamahiin na alam niya nasusunod namin. Palagi niyang pinapaliwanag sa amin ang tungkol sa malas at swerteng dulot ng isang pamahiin. Kapag meron kaming hindi nasunod, nako, aligaga na ang Lola Carmen ko. Pinagnunovena agad kami. Meron siyang lumang figurine na imahe ng isang taong sirena. Napulot niya yon sa harap ng kapilya na malapit sa dagat sa isang probinsyang pinuntahan niya. Naniniwala siya na mula nang mapa sa kanya yon ay sinwerte na siya sa maraming bagay. Ako lang yata at si Mama ang hindi naniniwala sa swerte na inakyat daw sa amin ang figurine na yon. Pero buong angkan namin ay bilib na bilib doon. Isang beses nalasing ako.
17 pa lang ako noon pero umiinom na ako. Pag uwi ko ng bahay, sa kalasingan ko ay natabig ko yung figurine. Nasa gitna lang kasi ng center table namin. Bumagsak at nabasag. Labas agad ng kwarto niya si Lola. Nang makita yung nangyari, naku, galit na galit sa akin. Parurusahan daw ako ng Diyosa ng karagatan. At yung figurine nga na yun ng sirena, ang tinutukoy niyang Diyosa ng karagatan. Palibhasa lasing na ako, kaya hindi ko masyadong inintindi ang galit ni Lola. Tinawanan ko pa nga. Sabi ko pa kay Lola, baka pag biglang nagsalita o gumalaw yung figurine na yun, magtatakbo siya palabas. Lalong nagalit si Lola sa sinabi ko. Pinabawi niya sa akin. Baka raw parusahan ako. Pero hindi ko ginawa. Pumasok na ako ng silid ko. Nung natutulog na ako, naalimpungatan ako. Kasi naramdaman ko na malamig yung paa ko. Nung tignan ko, nanlaki yung mga mata ko sa nakita ko. Nasa paanan ko yung sirena. Pero hindi na siya basta figurine na lang, kundi para siyang totoong tao na may buntot ng sirena pero nakatayo. Nagsisigaw ako. Nawala yung pagkalasing ko. Nagkatukan naman sa kwarto sina mama. Nang hindi ko sila pagbuksan ay gumamit sila ng duplicate na susi. Naabutan nila akong nanginginig sa isang sulok habang nakatitig sa kinatatayuan kanina ng sirena. Hindi sila makapaniwala sa kwento ko na nabuhay yung figurine. Hindi naman kasi nila nakita. Ang akala nila ay dahil lasing ako kaya kung ano-ano ang nakikita ko. Pinagdududahan pa nga ako na nag-take ng bawal na gamot dahil doon. Hindi na ako nagpaliwanag. Umiyak na lang ako sa takot. Si Lola lang ang naniwala sa sinabi ko. Pero sinisisi niya ako. Kung hindi ko raw nabasag at pinagtawanan yung figurine, ay hindi yun magpapakita sa akin. Hindi na lang ako kumibo. Mula ng araw na mabasag yun, ay sunod-sunod na yung pag-akyat ng kamalasan sa buhay namin. Nawalan ng trabaho ang papa ko. Nagkasakit si mama. At higit sa lahat, namatay ang lola ko. Bigla na lang inatake sa puso. Doon ko lang talaga napag-isip-isip na ang dami nga palang swerte na inakyat ng figurine na yon sa bahay namin. Pero naputo lang lahat ng swerte na yon noong nabasag ko. Nung nakaburol na si Lola Carmen, nagulat ako. May nakita akong bagay sa ilalim ng kabaong niya. Yumuko ako at dinampot yun. Kinapangan ako ng kilabot kasi yung figurine yun ng sirena pero hindi nabasag. Naguluhan akong bigla kasi alam ko nga na nabasag na yun at tinapon na. Pero papanong nabuo ulit at napunta sa ilalim ng kabaong ng lola ko? Hindi ko mabitawan yung figurine. Nanlalamig ako habang hawak ko yun. Tapos habang tinititigan ko yun, napansin ko na hindi na yata mukha ng sirena ang nakikita ko sa figurine, kundi yung mismong mukha na ng lola ko. Naisip ko tuloy, pinalitan ba ni Lola yung sirena? Kamatayan na ba talaga niya? O nasakripisyo lang ang buhay niya? Naiyak na lang ako sa isipin na yon. Bilang pag-alala kay Lola, ay hindi ko tinapon yung figurine na nabuo ulit. Sinama ko yon sa kabaong ni Lola. Nung malibing na si Lola, biglang nagkatrabaho uli si Papa. Si Mama gumaling na sa sakit niya. At bukod doon, ay may iba pang swerte na isa-isang nag-akyatan sa buhay namin. Para bang pinatunayan lang sa akin ng mahiwagang figurine na yon na totoo ang misteryong bumabalot sa kanya. Bonnie ang pangalan ko. Nagbabakasakali lang sana na mabasa niyo itong story ko. 28 na ako this year. Sa office namin, every month merong paraffol. Sa 5 taon kong pagtatrabaho, ni minsan ay hindi pa ako nanalo sa raffle na yan. Naiinggit nga ako minsan doon sa mga baguhan. Kasi yung iba sa kanila, unang buwan pa lang panalo na agad. Iba-iba naman yung prices sa raffle. Minsan grocery o kaya bigas lang. Mga simpleng price lang. Pero kapag galante si boss, bigatin yung mga mapapanalunan. Merong washing machine, vacuum, iPhone, at yung pinaka nainggit ako,
Yung laptop. Akala ko talaga ay hindi na ako suswertihin. Pero last year lang, nanalo rin ako. 2 days sa isang resort na malapit lang sa lugar namin. Tuwang-tuwa ako nun. Mas gusto ko sana na yung laptop na lang yung napanalunan ko. Kaso mamimili pa ba ako? Sa loob ng 5 taon ay first time kong mapili sa raffle. Sinama ko yung bunso kong kapatid at si mama. Libre naman ang lahat. Siyempre pati yung accommodation. Maganda yung kwarto na binigay sa amin. 2 kama tapos nasa 2nd floor pa. Maganda yung view, lalo na sa umaga. Nag-swimming lang kami buong maghapon. May buffet din na kasama sa package ng resort. Masarap naman yung pagkain. Sulit na sulit. Unang gabi namin doon, merong nangyari. Tulog na sila mama. Ako naman naglalaro ng game sa cellphone ko. Hindi pa ako makatulog. Namamahay yata ako. Nakita ko yung upuan doon sa right side ko. Gumagalaw. Dahan-dahan yung umuusog palayo sa akin. Tumingin ako palibot. Akala ko pinagtitripan ako ng bunso namin. Pero hindi. Tulog na siya. Pati na rin si mama. Natigil yung paggalaw nung tumayo na ako. Tapos yung cabinet naman, ang biglang bumukas. Napasigaw pa ako. Hindi naman sobrang lakas. Kaya tulog pa rin yung 2. Naisip ko, lumabas na lang. Sigurado kasi ako na may tao pa doon sa baba. Pwede rin akong makipagkwentuhan doon sa mga staff. Pampatanggal takot lang. Habang naglalakad ako pababa, pansin ko na para bang may sumusunod sa akin. Kapag nililingon ko, wala naman. Mas nadagdagan yung takot ko. Nung nasa baba na ako, dumiretso ako doon sa banyo sa dulo. Alam kong may nakasunod pa rin sa akin. Pagpasok ko sa banyo, agad akong tumingin sa salamin. Meron ngang sumusunod sa akin. Isang maitim na lalaki. Yung balat niya parang uling sa sobrang dilim. Dilaw ang kulay ng mata niya. Tapos wala siyang suot na damit. Hindi naman ako nagpanik. Pumasok ako sa cubicle. Tapos nagdasal na lang ako. Paglabas ko, wala na yung sumusunod sa akin. Nakipagkwentuhan ako sa mga staff doon. Nalaman ko na meron pala talagang maitim na nilalang na tumatakot sa mga guest nila. Ilang beses na raw nilang pinabless sa pare yung resort. Pero hindi pa rin daw umaalis si itim. Yun na yung naging tawag nila doon. May mga nagsasabi na mapapaalis daw ng isang albularyo si itim. Kaso ayaw nung may-ari. Striktong Katoliko daw ito, kaya hindi naniniwala sa albularyo. Sinamahan ako ng isang staff na makabalik sa kwarto namin. Nakatulog naman ako ng maayos at hindi na ulit nagparamdam si itim. Na-enjoy namin yung 2 araw doon. Pero hindi na kami babalik doon next time. Lalo na kung aabutin kami ng gabi. Magandang umaga po mga kapasta. Ako nga pala si Maru. May isi-share po akong totoong karanasan ng isa kong lolo sa tuhod. Tiyuhin siya ng lola ko na mama ni daddy. Hanggang ngayon ay buhay at malakas pa yun si Lolo Dags sa edad niyang 103. Ang ibig kong sabihin sa malakas pa, nakakausap ng matino at nakakalakad ng walang umaalalay. Yun nga lang mabagal na. Malinaw pa rin ang pag-iisip ni Lolo. Naaalala pa niya yung mga nangyari sa kanya noong kabataan niya. Sabi niya ay immortal daw siya. Pero joke lang niya yon, kasi tumatawa rin naman siya kapag binabanggit niya yan. Paano kasi ilang beses na siyang nalagay sa bingit ng kamatayan, pero lahat yun ay nalalampasan niya. Wala naman daw agimat, mutya o ano pa mang klase ng galing si Lolo Dags. Kaya kahit siya ay nagtataka sa swerte niya sa harap ng panganib. Pero may isang pangyayari siyang pinaghihinalaan na maaaring naging simula nun. Noong 1922 nang pinanganak si Lolo Dags. Hindi naman daw mayaman ang pamilya nila, pero hindi rin sila mahirap.
Hindi rin niya masabing may kaya. Basta tamang nakakaraos daw. Pang-apat siya sa 5 magkakapatid. Yung pangalawa niyang kapatid ang nanay ng lola ko. Normal naman ang kabataan ni Lolo Dags. Naging palikero daw siya noon dahil may itsura naman daw siya. Ang hindi niya malilimutang karanasan ay noong panahon ng mga Hapon. Marami siyang nababalitaan na kawalang-yaan ng mga Hapon. Pero dahil maingat naman daw sila ay hindi sila nadadamay. Kaya lang nang nabalitaan niyang hinuli ng mga Hapon ng girlfriend niya at hindi na niya muli pa yung nakita, ay noon niya napag-isip-isip kung gaano na kaseryoso ang sitwasyon. Umalis sila ng Maynila at nagtago sa Baguio. Akala raw kasi ng parents nila ay safe doon dahil mataas na lugar at mabundok. Pero pagdating nila ay tsaka nila nalaman na walang pinagkaiba ang sitwasyon ng Baguio sa Maynila. Ang kaso ay naroon na sila at wala na ring pera, kaya nagtiyaga at nagtiis sila. Doon ay may nakilala siyang matandang magbabatok. Hindi raw si Apo Wangod yun kasi matandang lalaki. Nagpatato siya roon para lang sa experience. Sabi raw ni Lolo Dags kahit anong itato sa kanya ay payag siya basta may magandang kahulugan. Tinitigan daw siya noong matandang lalaki nang may katagalan bago pinakita yung braso noon na may tato na parang alupihan. Sabi ng matandang lalaki ay yun ang ilalagay kay Lolo dahil yun ang kailangan niya. Ang sabi raw nung matanda pangkalahatan na yun, kaya pumayag si Lolo. Hindi rin naman nagtagal at napilitan uling umalis sina Lolo sa Baguio dahil nababalitaan nila na bobombahin uli yun, either ng mga Hapon o Amerikano. Noong paalis sila ay doon pa sila hinabol ng mga Hapon dahil sa mga kapatid niyang babae. Pinatakbo agad nila yung nanay at mga kapatid nga nilang babae. Naiwan silang 3 magkakapatid na lalaki at yung tatay nila para subukang pigilan yung mga Hapon. Takot na takot daw noon si Lolo. Pero mas nanaig sa kanya yung kagustuhang protektahan ng mga kapatid niya at ipaghiganti yung nawawala niyang nobya. Pero syempre, nagulpi silang lahat. Noong lugmok na silang 4, akmang sasaksakin ng isang sundalo ang tatay nila. Kaya niyakap ni Lolo yung tatay nila. Akala niya ay katapusan na niya. Pero yung bayoneta raw ng Hapon, bigla na lang nalaglag sa lupa. Natanggal sa pagkakakabit sa baril. Mabilis niyang dinampot yon at siyang ginamit na panaksak sa sundalong may-ari noon. Sinaksak daw niya sa muka. Naagaw ng kuya niya yung baril ng sundalong yon at nagkaroon sila ng pagkakataong makatakas dahil yung tatay naman nila ay sinabuyan ng lupa yung muka ng mga sundalo. Babarilin pa raw sana sila ng mga sundalo pero biglang may nagsulputan ng mga igorot at pinagtataga yung mga yon. Nakita nilang nagtatago sa bangi ng nanay at mga kapatid nilang babae. Nang usisain sila ng nanay niya kung paano sila nakatakas, ay bida-bida pa raw si Lolo at sinabing tinulungan sila ng mga igorot. Tapos yung mga kapatid niyang lalaki at yung tatay din niya, takang-taka sa sinabi niya dahil wala naman daw mga igorot na tumulong sa kanila. Kinilabutan na lang daw si Lolo Dags dahil siya lang pala ang nakakita sa mga igorot na yon na sa hula nila mga multo o anito. Sa ilang linggo nila sa Baguio ay nalaman nilang mas ligtas kahit papano sa Benguet. Naglakad lang daw sila papunta roon. Doon nila na-realize na hindi sila dapat na mag-travel sa iisang grupo dahil kahina-hinala sila sa mga Hapon. Nagpartner-partner lang sila ng 2 o 3. Tapos yung mga babae ay kinalbo nila at pinagsuot ng panlalaking damit para hindi mapag-interesan. Nanatili sila sa Benguet hanggang sa napasuko ng mga Amerikano ang mga Hapon. Nung maayos na ang sitwasyon ay bumalik din sila sa Maynila at nagsimulang muli. Ang kaso ay nahirapan sila kasi wala sila ni Singkong Duling. Gutom ang inabot nila pero sa kabutihang palad ay nakapagtanim sila ng kangkong at kamote sa bakuran nila. Kaso ang tagal bago magkalaman ng kamote kaya panay sila kangkong.
May isang pangyayari daw noon na pinasok sila ng magnanakaw at kinuha noon yung mga tanim nilang kamote. Siyempre lumaban sila lolo at mga kapatid niyang lalaki. Kaso may dalang itak yung magnanakaw. Noong matataga si lolo, nakadampot siya ng sanga at yun ang pinansalag niya sa taga. Nung dumating ang tatay nila na may dala ring itak, tsaka lang tumakbo yung magnanakaw. Doon lang nila napansin na yung sanga na pinangsasalag ni lolo sanga lang ng papaya na imposibleng makasangga sa talim ng itak pero nagawang proteksyonan si lolo. Nakaraos sila sa taggutom at naibalik din naman ang kaayusan sa Maynila. Nakapag-aral uli si lolo at isang beses na papauwi, kamuntik na siyang masagasaan ng bus dahil nagbabasa siya habang naglalakad. Bigla lang daw siyang napahinto sa kung anong dahilan. Tapos ay dumaan nga sa harapan niya yung bus na halos kalahating ruler lang ang layo sa kanya. Kamuntik na rin daw siyang ma-hold up noon. Nakita niya noong papalapit na sa kanya yung hold-upper na may hawak na patalim. Pero bago pa siya malapitan noon, may nakakita ng patrol. Kaya napituhan yun at nagtatakbo palayo. Noong naipadala si Lolo Dag sa US dahil sa trabaho niya, may tinutuluyan siyang accommodation. Nasunog yung accommodation noong araw na dapat ay naroon siya dahil off niya yun. Pero sa halip na magkulong lang doon, ay lumabas si Lolo dahil bigla siyang nakaisip na mamasyal. Napulbos yung accommodation nila at maraming namatay. Damay sana siya kung natulog lang siya ng maghapon. Isa pang pangyayari na naligtasan din niya ang bingit ng kamatayan ay yung na-late siya ng gising. Kaya naiwan siya ng bus na sasakyan dapat niya papunta sa trabaho. Tapos noong makasakay na siya ng ibang bus, nadaanan niya yung sasakyan niya sana na na-involve sa isang aksidente. Sabi ni Lolo, sobrang nagpapasalamat siya dahil lagi siyang naililigtas sa mga kapahamakan. Pero nung isa-isa nang namamatay yung mga mahal niya sa buhay, na ultimo anak niya ay nauna pang namatay sa kanya, ay doon niya napag-isip-isip na parang may kakaiba nang nangyayari sa kanya. Ilang beses na siyang kamuntikan namatay pero nalulusutan niya lahat. Lalo namang kakaiba yung may mga igurot siyang nakikita at ang tangkay ng papaya na naging pansalag niya sa talim ng itak. At doon nga niya naalala yung tattoo niya na halos nabaon na sa limot dahil nasa likuran niya at hindi niya madalas na nakikita. Hindi rin naman daw kasi mahilig maghubad ng pang-itaas si Lolo, kaya wala rin halos na nakakaalam noon. Naisip niya na baka yun ang nagbibigay ng kaligtasan sa kanya. Sir Neb, nag-research ako tungkol sa tattoo ni Lolo Dags at nalaman kong marami palang swerteng hatid yun, gaya ng kaligtasan, gabay, proteksyon at mahabang buhay. Natawa na lang kami ni Lolo dahil sa wakas ay nabigyang linaw rin ang kahulugan ng tattoo niya at parang nasolve ang misteryo ng kakaiba niyang swerte sa buhay. Naisip ko rin na baka yung mga Igorot warriors na nakita niya ang tinutukoy na gabay ng tattoo niya. Sa totoo lang ay naiengganyo ako na ipagaya yung tattoo ni Lolo Dags para naman maging safe din ako sa lahat ng oras. Ang kaso, ayoko naman magkaroon ng mahabang buhay na gaya ng sa kanya. Nakita niya na halos ng history ng Pilipinas at pati yung pagkamatay ng mga mahal niya sa buhay. Parang pinagsamang swerte at sumpa ang tattoo niya. Yun ay kung doon nga nagmumula ang mahaba niyang buhay. Mapagpalang araw po sa inyo. Ang tunay ko pong pangalan ay Noel. Lampas 30 na ang edad ko. Lagi akong nakikinig sa mga channel nyo dito sa YouTube. Sana nga ay araw-araw ang upload nyo. Pero naiintindihan ko naman kung bakit minsan ay wala. Ang kwentong ito ay tungkol sa kapatid kong si Biboy. 15 years old ako nang isinilang si Biboy. Siya yung bunso sa aming magkakapatid.
Maaga pa lang alam na namin na merong mali sa kanya. Autistic po siya. Special child. Laging sinasabi sa amin ni Mama at Papa na si B-Boy ang swerte ng pamilya namin. Mahal na mahal namin si B-Boy kahit na ganoon siya. Kaso nung tumuntong siya ng 7 years old ay tinamaan siya ng malubhang sakit. Ginawa namin ang lahat para gumaling lang si B-Boy. Kaso wala rin. Namatay din siya dahil sa sakit na yon. Iniisip na lang namin na at least meron na kaming guardian angel na laging nagbabantay sa amin sa lupa. Totoong swerte sa buhay namin si B-Boy at mas lalo namin itong naramdaman nung namatay siya. Kapag may mangyayaring maganda, nagpaparamdam si B-Boy sa bahay. First time yun nangyari nung natanggap si Papa doon sa trabaho na matagal na niyang ina-applyan. Nasa mesa kami nun, kumakain. Nakita ko na may tumakbo doon sa kusina. Nagtaka ako kasi kumpleto naman kami sa mesa. Wala rin kaming ibang bisita. Tumayo ako at sinilip kung sino. Nagulat ako kasi nakatayo sa tabi ng ref namin si B-Boy. Nakangiti siya. Siyempre natakot ako nung una. Hindi ko naman inaasahan na makikita ko yung patay na kapatid ko. Nung bumalik ako sa mesa, sasabihin ko sana sa kanila yung nakita ko. Kaso may tumawag kay Papa. Nung matapos yung tawag, ay ngumiti siya sa amin. Pinabili pa ako ng ice cream sa tindahan kasi natanggap na raw siya doon sa trabaho na pinag-applyan niya. Tuwang-tuwa kaming lahat. Simula nun, napansin ko na tuwing may magandang mangyayari sa amin ay nagpapakita si B-Boy. Nung nanalo ako sa wedding, nakita ko rin nun si B-Boy. Siya pa yung nagbigay ng numero sa panaginip ko. Nung pumasa ako sa interview ko sa trabaho, nakita ko uli siya. Pati na nung nanalo ako sa raffle sa barangay namin. Inopen ko ito kila Mama at Papa, pati sa mga kapatid ko. Sabi nila, maging sila rin daw ay nararamdaman ng presensya ni B-Boy. Kapag may magandang nangyayari, nagpapakita siya. Kwento ni Mama, naiiyak nga raw siya kapag nagpaparamdam yung kapatid namin. Kwento ni Papa, minsan na rin daw siyang niligtas ni B-Boy sa kapahamakan. Gabi raw yon. Nagmomotor siya pauwi ng bahay. Nang makarinig siya ng bulong sa tenga niya, pinapatigil daw siya ng boses. Kilala niya kung kanino yon. Kay B-Boy. Tumigil din daw si Papa sa gilid ng kalsada. Kasi daw, inaantok na rin siya nun. Bigla na lang daw may lumitaw na bus galing sa kaliwa ng intersection. Ni hindi man lang daw ito bumagal. Kung hindi raw siya binulungan ni B-Boy, baka nasagasaan siya ng bus. Ibig sabihin, lahat talaga kami ay binabantayan niya. Hindi na rin ako natatakot tuwing nagpaparamdam siya. Ang totoo nga niyan ay gusto ko siyang kausapin kapag nagpapakita siya. Kaso kapag lumalapit ako, tsaka naman siya lalayo o kaya ay bigla na lang mawawala. Miss na miss ko na si B-Boy. Sana lang talaga ay mas matagal pa namin siyang nakasama. Magandang araw mga kapasta. Share ko lang itong tungkol sa inupahan kong kwarto noong nagtatrabaho pa ako. Victor ang pangalan ko. Pwede niyo po akong tawaging Vic. Noong bago ako magsimula sa inaplayang trabaho, naghanap na ako ng kwartong matutuluyan. Alam ko na rin kasi na matatanggap ako doon sa last kong pinag-applyan. May nakapagturo sa akin nung paupahan na yon. Isang kaibigan. Sabi niya doon din daw siya tumuloy nung nagtatrabaho pa siya. Mabait naman yung may-ari na nakausap ko. Nagkasundo kami agad na 3 days lang pwede na raw akong lumipat. May binulong siya sa akin. Lahat daw ng mga naging tenant sa kwarto na yon ay sinwerte. Nung una hindi ko naman alam kung anong ibig niyang sabihin sa swerte. Hinayaan ko na lang. Ang ibig niya palang sabihin ay marami akong matatanggap na good news. Totoo naman. Nung una nga hindi ako makapaniwala. Na-promote agad ako sa trabaho na nakakapagtaka.
Kasi wala pa akong isang buwan sa trabaho pero promoted na agad. Meron akong nililigawang babae na bago yun ay tingin ko naghahanap na lang ng rason para sabihing itigil ko na yung panliligaw ko. Pero noong magsimula akong manirahan doon sa kwarto, bigla siyang naging mas mabait sa akin. Minsan siya na yung nag-aaya na makipag-date. At eto pa, madalas akong manalo sa sugal. Naging hobby na rin kasi naming magkakaibigan ang sugal. Tuwing pupunta kami dun sa bahay nila George, libangan lang namin siya. Yung mga taya namin hindi naman kagaya ng klase na pag natalo ka, kailangan mo ng isang layong motor mo para makabayad. Kumbaga tamang sugal lang. Dati bihira akong umuwi ng panalo. Pero nung mag-boarding house na ako, lagi na akong panalo. Kahit sila nagtataka, ano raw ba yung sikreto sa pagiging swerte ko? Hindi ko rin alam nung una. Talaga bang dahil yun dun sa kwarto? 6 months na akong nakatira dun nung ma-curious ako. Wala akong pasok nun. Madalas ay pumupunta kami kila George para magsugal. O kaya naman ay inaalok ako ng girlfriend ko na si Shine. Kaso parehas busy. No choice ako kundi magstay sa kwarto. Merong floor mat na nakalagay sa sahig ng kwarto. Hindi ko rin alam kung bakit ko naisipang buting-tingin yung floor mat. Gusto ko lang makita yung mismong sahig ng kwarto. Inangat ko yung gilid ng floor mat. Nakadikit pa yon doon sa sahig. Ginamitan ko ng kutsilyo para matanggal. Sabi ko sa sarili ko, ididikit ko na lang ulit. Maalikabok na sa ilalim ng floor mat. Nung walisin ko yung alikabok, tsaka ko lang nakita na merong mga letra na nakasulat sa sahig. Tapos mga simbolo na hindi ko alam kung para saan. Sementado yung sahig at ginamitan ng pintura yung pagkakasulat. Syempre dahil na-curious nga ako, inangat ko yung kalahati ng buong floor mat. Sir Neb, tumambad sa akin yung napakaraming salita at simbolo na nandoon. Syempre hindi ko babanggitin dito kung ano man yun. Dahil baka maipasa ko yung epekto sa inyo. Basta hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga salita na nakasulat doon. Ang weird niya kasi sa gitna, may bituin na 6 ang kanto. Pinuntahan ko yung isang kakilala na maalam sa mga ganoong bagay. Tinanong ko kung para saan ba yung ganoong klaseng mga salita. Sabi niya, sigil daw ang tawag nila sa ganoong mga simbolo. May kapangyarihan daw na binibigay sa tao ang mga sigil. Pero syempre, may kapalit din. Delikado raw ang ganitong mga bagay. Doon ko na naisip na kaya pala ako sinuswerte dahil doon sa sigil na nasa ilalim ng floor mat kung saan ako natutulog. Sinunod ko yung sinabi niya. Umalis din ako agad doon sa boarding house na yon. Bumalik ata yung malas sa akin kasi natanggal ako sa trabaho. Hiniwalayan ng jowa at kahit kailan hindi na uli ako nanalo sa mga sugal namin. Well, okay lang naman sa akin kasi at least nalaman ko agad. Kung nagtagal pa ako siguro doon ay baka mas matindi rin yung kapalit na kamalasan na bumalik sa akin. Kasi alam nyo, sa totoo lang, may kakaiba akong nararamdaman noong nakatira pa ako doon. Oo, panay swerte yung dumarating sa akin. Pero alam nyo yung para bang may nararamdaman akong mangyayari na hindi maganda. Kaya ngayon kahit na bumalik yung mga kamalasan sa buhay ko, nagpapasalamat pa rin ako. Kasi nawala yung mabigat na pakiramdam sa akin noong nakatira pa ako doon. Kung naniniwala po kayo sa mga engkanto, para sa inyo ang karanasang ibabahagi ko. Ako po si Lana. Nung dalaga pa po ako at sa probinsya pa nakatira, may nagkagusto sa akin na isang engkanto. Noong una hindi ko pinapansin yung mga sit-sit na naririnig ko tuwing mangangahoy kami ng kapatid kong si Obet na noon ay 7 taong gulang pa lang. Kapag medyo napapalakas yung pagsit-sit, tinatanong ko si Obet kung naririnig din ba niya. Hindi raw. Ibig sabihin, ako lang yung nakakarinig. Pinagwalang bahala ko lang yon. Pero nung nakakatanggap na ako ng mga kakaibang bulaklak, prutas, gulay
at mga bagay na hindi pamilyar sa akin gaya ng itim na kahon, bato na makinang at kung ano-ano pa. Doon na ako nagduda na hindi pangkaraniwan ang nagkakagusto sa akin. Hindi naman siya nagpapakita sa akin. Basta ko na lang nakikita yung mga bagay na yun sa loob ng bakuran. Hanggang sa dapuan ako ng lagnat na kahit nagpa-doktor na ako ay hindi pa rin ako gumaling. Albularyo lang ang nakapagsabi sa akin na naiengkanto raw ako. Isang engkantong pula ang nagkakagusto sa akin. Gusto ng albularyo na labanan ng engkanto dahil tuso raw ang ganoong uri ng engkanto. Pero sila nanay at tatay mismo ang kumontra dahil sa mga nabibigay sa amin ng engkanto. Kabilang na ang swerte ni tatay sa sugal. Si nanay naman na ibebenta yung mga alahas mula rin sa engkanto. Kung tutuusin talaga, paldo kaming pamilya mula nang ligawan ako ng engkanto. Binalaan sila ng albularyo. Nasa una lang yan. Dahil sa huli ay kukunin daw ako at dadalhin sa mundo nila. Ang pagtanggap ko raw kasi ng mga bagay na binibigay ng engkanto ay tanda na rin ng pagsang-ayon ko sa pag-ibig nito. Natakot ako. Kahit tutol ang mga magulang ko, yung mga pinapadala ng engkanto sa harap ng bakuran namin ay sinunog ko lahat doon sa likod bahay. Nung magawa ko na, tumindi yung pagkakasakit ko. Kahit may sakit na ako, sila nanay at tatay, parang sa akin pa nagalit. Sinisisi nila yung pagsunog ko sa mga bagay ng engkanto. Kaya raw ako binigyan ng sakit. Kahit nga hindi ko pa yun sinunog, nagkasakit na ako. Lumala nga lang nung gawin ko yun. Kasunod nun natatalo na si tatay sa sugal at nawalan na rin ng ibebentang alahas si nanay. Hindi pa ulit nagpaparamdam yung engkanto. Huminto yung pagbibigay niya ng kung ano-ano, pero yung pagkakasakit ko hindi nawala. Nangako yung albularyo na tutulungan niya ako. Nagsagawa kami ng ritual sa malaking puno sa kakahuyan kung saan kami madalas mangahoy ng kapatid kong si Obet. Habang nag-oorasyon ng albularyo, narinig ko uli yung sitsit mula yon sa likuran ko. Paglingon ko, nakita ko ang isang nakakatakot na itsura ng malaking lalaki. Yun pala yung itsura ng engkanto. Si Obet nasa likuran ko rin. Nilapitan niya yung lalaki. Mabuti na lang nahawakan ko agad ang isang kamay ng kapatid ko. Nakipaghilahan ako sa engkanto. Nang makita yon ng albularyo ay tinulungan niya ako. Dalawa na kaming humihila kay Obet. Pumanggit ng orasyon ng albularyo at sinabihan niya ang engkanto na lubayan na ako, pati ang kapatid ko, kung ayaw niya na isara ng albularyo ang lagusan nila patungo sa mundo ng mga tao. Tingin ko natakot yung engkanto kaya binitawan niya ang kapatid ko. Kitang-kita pa namin nang lumagos siya sa malaking puno. Natuwa kaming magkapatid sa pangyayaring yon. Magmula noon ay hindi na uli nagparamdam yung engkanto at hindi na rin bumalik yung sakit ko. Ang nakakainis lang po ay parabang nainis sa akin yung mga magulang ko. Kasi nga nawala na yung swerte ng tatay ko at wala na talagang napakinabangan sa engkantong yon. Masakit lang sa akin na parabang mas gugustuhin nila na mapahamak ako. Basta wag lang maputol yung benepisyo na nakukuha nila sa engkanto. Pakitago na lang ako sa pangalang Kian. Ito pong isishare kong kwento ay share lang din sa akin ng kapatid kong pakitago na lang sa pangalang Bray. Nangyari ito noong pandemic. Nakatira si Bray sa bahay ng amo niyang Chinese. May malaking restaurant yung amo ni Bray sa Binondo. Maraming business yon, pero puro pagkain at isang butika. Noong nag-community quarantine ay yung butika ang naging stable na source of income ng boss niya. Yung mga restaurant kasi ay medyo mahina dahil hindi raw nagbukas for dine-in at instead ay puro deliveries lang. Mabuti na lang at hindi rin naapektuhan ang trabaho ni Bray dahil nga doon siya nakatira sa bahay mismo ng amo niya. Bali 4 silang stay-in na staff ng boss niya. Ang kwento ni Bray, may lucky charm yung amo niya
na siyang nagdadala ng swerte sa negosyo at buhay. Isang jade na dragon daw na halos kasing taas ng aso naming German Shepherd. Style ahas daw yung dragon at nakapormang parang W na cursive. Nandoon daw yon sa opisina at palaging inaalaya ng boss niya ng piritong tikoy, kiyat-kiyat, tsaka mga tsokolate na coins. Sila raw na magkakatrabaho ay nag-aalay din doon sa pagbabaka sakali na maambunan ng swerte. Sa palagay naman daw ni Bri ay naambunan nga sila dahil kahit nga noong pandemic na ay hindi sila nawalan ng trabaho. Actually, halos si Bri ang sumalo sa pamilya namin noon kasi siya yung steady ang sahod. Ako noon, mula sa pagiging supervisor sa electronics factory, napilitang maging delivery rider para lang may kitain. Bilang gipit nga yung mga tao noong pandemic, ay pinasok sila ng magnanakaw. So noong pinasok ng magnanakaw yung compound, ay yung opisina ang tinarget noong dalawang lalaki. May CCTV pero walang gwardya. May mga aso pero nasa loob ng bahay ng boss nila. So walang naalerto nang makapasok yung mga magnanakaw. Nagising lang sila Bri dahil may nagsigawan. Plywood lang yung pagitan ng office at bahay nila. Kaya dinig nila yung mga komosyon sa opisina. Dali-daling lumabas sina Bri at yung lalaki niyang katrabaho. Yung mga babae naman ay tumawag ng pulis. May dalang tubo sina Bri. Tapos noong papasukin nila yung office, ay nasa lubong naman nilang palabas yung mga magnanakaw. Duguan ng mga yun at nagmamakaawa sa kanila na tumawag sila ng ambulansya. Yung boss nila Bri ay pinagpapalo ng tubo yung mga magnanakaw. Tapos doon nila napansin na yung dugo ay nagmumula sa kamay noong isang lalaki. Para daw nasa buga ng paputok yung itsura. Sir Neb, naluray. Tapos yung isang lalaki naman ay wasak ang likuran ng damit at may malalalim na kalmot. Pagdating ng mga pulis ay kusang sumama yung dalawa pero dinala muna sa ospital para magamot. Sabi raw ng mga yon ay nilapa sila ng aso pero wala namang aso sa office dahil nasa bahay nga ng boss ni Bri. At yung mga aso nila ay mga Shih Tzu kaya imposibleng makapangluray ng kamay o makapangkalmot ng sobrang lalim. Nanindigan daw yung mga magnanakaw na nilapa sila ng malaking aso. Pero bilang magnanakaw nga sila, kinulong pa rin at hindi binayaran ng boss ni Bri ang pagpapagamot sa kanila. Ang hinala raw ng boss niya ay yung Jade Dragon ang nanlapa sa mga magnanakaw. Noon daw kasing pumasok sa opisina yung boss niya, ay nakita noon na duguan yung bibig at mga kuko ng dragon. May nakasabit pa raw na maliliit na laman sa pagitan ng mga ngipin niya. Agad daw na pinalinis ng boss niya yung dragon. Sa paniniwala raw noon ay hindi lang swerte ang hatid ng dragon, kundi pati na rin proteksyon. Hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa rin doon si Bri. Hindi na naulit pa yung tangkang pagnanakaw sa kanila. Siguro ay wala nang magtatangka na pasukin ang bahay ng boss niya. Sir Neb, pakitago na lang ako sa pangalang Nogi. Ang kwentong isishare ko ay tungkol sa ninong Jano ko. Hindi ko masabing horror ito, kundi hiwaga. Noon daw high school pa lang si Ninong ay nakakita siya ng mutya na nagbigay sa kanya ng maraming swerte. Sabi ni Ninong, umi-extra daw siya noon sa pagkakatay ng baboy sa palengke. Tapos yung isang baboy na kinatay niya, habang tinitimbang daw yung ulo, napansin niyang may kumikislap sa loob ng bibig. Pagsilip daw niya sa bunganga ng baboy, ay nakita niya yung isang butil ng mais na kulay puti. Dinukot yon ni Ninong at tinago agad sa bulsa niya. Akala raw kasi niya ay mamahaling bato yon na pwedeng ibenta. Pag-uwi sa bahay, ay pinakita niya agad sa tatay niyang si Lolo Pidoy yung butil ng mais. Ang sabi ni Lolo Pidoy ay mutya yon, pero hindi niya alam ang gamit, kaya itatanong muna nila sa antingero. Ganon nga yung ginawa nila Ninong.
Tinanong nila sa albularyo dahil wala silang alam na antingero. Ang sabi daw noong napagtanungan nilang albularyo ay trabungko ang nakuha ni Ninong sa bibig ng baboy. Pampaswerte daw yon sa sugal. Para naman daw lagi silang sagana sa buhay, ay ilagay lang nila sa bigasan yung trabungko at hindi sila mauubusan ng bigas. Ibig sabihin ay kapag malapit nang maubos ang bigas nila, ay laging may darating na pandagdag doon kahit hindi sila bumili. Tuwang-tuwa daw si Lolo Pidoy dahil sa trabungko ni Ninong. At totoo nga ang sinabi ng albularyo. Noon daw kahit hindi sila bumili ng bigas, ay may nagbibigay sa kanila. Minsan ay galing sa mga kapatid ni Lolo Pidoy, mga kaibigan o kaya ay napapanalunan sa mga raffle. At speaking of raffle, maswerte rin nga si Ninong sa mga sugal at tayaan. Kahit mga Christmas party, madalas siyang manalo ng grand prize. Nagtataka lang daw sila kung bakit hindi siya tumatama ng malakihan sa loto. Parating 5 numero lang. Tapos kahit gaano pa siya kadalas tumama sa mga sugal-sugal, ay hindi naman sila umaasenso. Hindi naman sila naghihirap kasi nga maswerte si Ninong. Pero sa kung anong dahilan ay mailap sa kanila yung pagyaman. Wala silang sasakyan at hindi sila makapagpalago ng negosyo. May sari-sari store sila na pangarap sana ni Lola na mapalaki at maparami ang laman. Pero hindi yun nangyayari. Kunwari ay malalagyan nila ng medyo maraming laman dahil nga sa mga napanalunan ni Ninong. Pero mabilis din agad na maubos. Hanggang sa nakapagtapos ng college itong si Ninong at nagtrabaho sa Maynila. Pinadala ni Lolo Pidoy yung trabungko sa kanya. Kasi raw nga ay napansin din ni Lolo Pidoy na parang mabigat sa buhay yon, kahit pa nga may paunti-unting swerte. Nung makarating ng Maynila si Ninong, ay doon niya na-maximize ang gamit ng trabungko. Nagsugal siya ng nagsugal at halos hindi na makapagtrabaho. Sa madaling salita ay naligaw na ng landas. Sa isang punto pang araw ng buhay niya ay naging financer ng mga nagsusugal si Ninong. Pero tumigil din agad siya dahil natakot siya sa iba pang financer na may mga tauhan at may reputasyon na nananakit o pumapatay ng tao. Doon parang nagising si Ninong na siya na yung ginagamit ng trabungko imbis na siya ang gumagamit noon. Sinubukan niya ulit na humanap ng trabaho. Dahil maswerte nga ay nakahanap naman siya. Nagtrabaho na siya ng mabuti at kinalimutan ng sugal. Nabalitaan na rin niya na umukay na ang pamumuhay nila Lolo Pidoy sa probinsya. Tinutulungan sila ng iba niyang kapatid na nakapagtrabaho na rin. Yung sari-sari store ay napalago na nila at nakabili pa ng tricycle. Doon napag-isip-isip ni Ninong na parang pansamantalang swerte lang ang dala ng trabungko niya. Kaya inalis na niya yon sa lagayan niya ng bigas. Tinago niya yon sa aparador at nakalimutan na nga niyang gamitin. Hanggang sa nasunog yung inuupahang bahay ni Ninong. Nasa trabaho siya nang mangyari yung sunog. Wala siyang naisalbang gamit at syempre pa ay nadamay doon yung trabungko. Pero agad din siyang nakarecover sa tulong na rin ng mga kapatid niya at mga kaibigan. Magmula noon ay naging normal na nga ng tuluyan ng buhay ni Ninong Jano. Nawala yung swerte niya sa sugal at raffle. Pero umasenso naman siya at nakabili ng bahay at sasakyan. Sabi ni Ninong Jano, hindi ka totoong tutulungan ng mutya na yon. May makukuha ka talaga mula roon. Pero may kukunin din ito mula sa'yo.